Welcome back mga ka-adventure, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Ito na po ang aming ikalawang araw sa aming pagpunta sa Cagbulo Island ng San Vicente. Kaya tara, samahan niyo po kami sa mga kaganapan. Let's go! Ay mga adventure, isang palang umaga po sa ating lahat. Of course, another day, another adventure. Day 2 namin dito sa isla ng Cagbulo. And this time, ibang spot naman yung pupuntahan namin ni Bro Nick, na kung saan last time puro pelagic din yung mga nakita nila. Even though kahapon namin nakita siyang King Mac, malayo lang kami para naka second shot. So in short, nawala yung isda. But still today, we're claiming yung blessing na nakalaan kung anong para sa amin sa araw na ito. We have the full day to explore. Kaya samahan nyo kami. And again, thank you so much sa lahat ng patuloy na sumasama, tumatangkilig at walang sawang suporta sa lahat ng ating mga adventure na ginagawa. Again, maraming salamat. And to God be the glory. And God bless us all. Let's go! Pagkatapos namin magkapininik mga ka-adventure, napalipad ako ng drone. Ito ang gunding pasilip kung gaano kaganda, gaano ka-amazing ang islang ito mga ka-adventure. Isa na siya sa may pinakadulong isla sa west side. Kaya sobrang linaw talaga ng visibility dito at nakakamangha ng sobra. Kuha naman ako ng ilang mga anggulo pagkatapos ko magpalipad ng drone mga ka-adventure, at tingnan nyo naman, sobrang nakaka-relax ang ganitong tanawin pag gising mo sa umaga. Yun, ipapakita na si Haring Araw. Ayun mga ka-adventure, hindi na ako nag-intro sa aming pong biyahe, pero dito na kami. Sana. Let's go. Ako. Ako ang naunang bumaba sa amin tatlo mga ka-adventure, at sa unahan lang ng konti ng bangka, ito, nasilayan ko kagad ang isang yellowtail trevally or kawayanon mga ka-adventure. Napakaamo niya at syempre, ginagawa natin yung pamamaraang magbibigay ng atensyon, kaya ayan, huminto siya, at nung na-meet natin yung gap, secured ang ating naging unang isla sa araw na ito mga ka-adventure, talakitok or kawayanon. Pagkatapos kong ma-secure ang isda, diretso sa bangka mga adventure. Nagulat si Rico, buhay naman daw kagad. Pagkalampas ko mga adventure sa area kung saan ako nakapanaan ng talakitok, dalawang naglalakihang lapo-lapo naman ang akin pong natanaw. Mahigit 2 kilo ang isa nito, kaya nagdahan-dahan na kagad akong in-approach ito. At inantay na ma-meet yung gap na hinihingi natin. And finally, nakasecure tayo mga adventure ng ating unang lapu-lapo sa araw na ito. Ayan yung kasama niya, curious at nakatingin pa sa atin, kaya mamaya hahanapin natin yan after nating masiguro ang isang ito. Sakto lang ang tubig mga ka-adventure, hindi sobrang linaw at hindi rin siya malabo of course.
medyo makati lang. Gawa nga ng active yung planktons dahil merong kaunting agos at hinahanap na natin yung kasama nung naunang lapu-lapong pinana natin at eto, curious pa siya mga ka-adventure, lumapit pa ng gusto nakaharap kaya ang ganda ng pagkakatama pero may kasama pa siya. Hahanapin na naman natin yun mamaya. Busy ang pagkakatama mga ka-adventure, maganda ang magiging bilihan nito at syempre hinatid ko kagad sa bangka. Gulat na gulat si Rico, ang lalaking labo-labo. Wow. Okay. Doon sa unahan. Oh. Panibago na naman pagsisid ang ating pong ginawa mga ka-adventure. Bumalik ako sa area kung saan ko nakikita nasisilayan yung mga lapo-lapong pinana natin at syempre nagdala din ako ng flashlight dahil hindi ko alam kung bahay nila ang malaking batong ito pero dyan sila lumalabas at dahan-dahan ako sa akin pong pag-drop at tingin-tingin sa paligid kung meron bang lapo-lapo nga na nakatingin sa atin and finally paglingon ko sa kaliwa ko ay nakapansin ako may nakatitig sa akin mga ka-adventure kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Pihit kagad ng pana, lapitan. Let's aim it mga ka-adventure. Medyo mababa ang pagkakatama mga ka-adventure. Ayan, nabitas or nakawala. Ang tanong, kung mabubuhay pa ba yun kasi sa tiyan tinamaan. At eto si Patrick, nagsisecure ng kanyang ilak na nahuli. Ilak gaming muna siya dahil napakarami na ng ilak dito sa area mga ka-adventure. And let's go for another dive. At sinusundan ko ng dahan-dahan mga ka-adventure itong napakalaking lapu-lapu. Hindi ako masyadong lumalangoy aggressive towards papunta sa kanya kasi nga alam natin na pag na-spoke yan talagang no choice na, pero biglang may lumabas dito sa aking kanan mga ka-adventure kaya change target. Sa pool naman mga ka-adventure, pwede bagong lapu-lapu ulit. Nakakarami na tayo ng lapu-lapu mga ka-adventure at napakalalaki nito. Maaga pa lang kaya thank you Lord for this blessing. Woo! Mas malaki yun. Oh, laki. Hati diretso sa bangka pagkatapos masikaw yung isda mga ka-adventure dahil lumipat sa ariba or sa itaas lang ng bahagi ko si Kuya Rico. At 10 meters away kung saan ako namamana ay nandyan lang siya kaya nagsagawa ako ng panibagong pagsisid dahil active dito sa area kung saan ako nakakapana ng mga lapu-lapu at by this time lipti naman, oriental ang ating target mga ka-adventure. Sabi ni Nick may dalawang naglalakihang mga lipti dito, sobrang ilap nga lang kagaya ng mga ilak kaya let's see kung mapapana ba natin. Woo! At tinamaan naman natin mga ka-adventure, papasok na siya na sa bato. Pero mas advance yung aim natin kaya nung pag-meet niya ng pana sakto. Kaya ayan, nabawasan ko na siya. Pero mayroon pang isa dyan, mas malaki pa dito. Wow! Ito yung sinasabi ni Nick, dalawang mailak. Grabe ilak ng isa, mas malaki. Nagulat si Pat, ang liit tignan sa ilalim pero pag ahon, ang laki daw pala. Let's go, hatid natin sa bangka mga ka-adventure para walang abala kasi napakarami din.
ng mga black tip dito sa area. Kaya paghatid ko sa isda, langoy lang ng 10 metro mula sa bangka, ay panibagong pagsisid naman muli ang ating pong ginawa dahil maghahanap tayo ng lapu-lapong andyan lang sa ibaba natin. Hinahanap ko sana yung mas malalaki mga ka-adventure, pero itong good size ang lumapit sa akin kaya kunin na natin. Kaya lang, hindi ko na line tight mga ka-adventure. Ayan, pinasok niya at hindi ko mahila. So kailangan kong umahon, mag-resurface, magpahinga, mag-ipon ng maraming hangin, at kapag ready na, bago natin i-recover ang isang to kasi may kadaliman din. 13 to 15 meters din. Wow. At paano ko nga naman mahila ang isang to mga ka-adventure? Itinagos niya sa butas sa ilalim ng batong ito kaya kailangan ko pang silipin sa kabilang side. At pagtingin ko, hindi na siya gumagalaw mga ka-adventure. Patay na kaya kailangan ko siyang hilayan ng konti at ilusot sa butas bago na naman pumihit sa kabilang side at kunin ito. Pero tingin-tingin sa paligid mga ka-adventure, kung mapapansin po ninyo, hindi ko po hinawakan malapit sa kanyang isda. Hinayaan ko lang siya sa ibaba dahil ang lalaki ng mga black tip na nakakita kong umalagid-alagid dito. Tatlo kaming namamana mga ka-adventure, pero syempre focus tayo sa atin lang channel. Kasi kung gusto nyong makita kung ano ang ginawa ni Nick at ni Patrick, bisitahin nyo po ang kanila po mga YouTube channel. Ayan, naka-flash sa ating screen. Solo gaming yan. Kalalaki na lolo, no? Oo. Grabe, yung tatlo na yan eh. Panalo. Ay, puro ilak. Ilak sa'yo pala. Pagkatapos ng ilang pang dive mga ka-adventure, napansin namin na nawala ang agos kaya tumamlay din ang area. Kaya kailangan namin lumipat ng panibagong spot at bago bumalik sa camp namin para mag-prepare ng pagkain at syempre manananghalian. Wow. Pagdating sa ikalawang spot mga ka-adventure, ayan, nakuhanan kong may sinisisid si Nick dito. Pero syempre, again, panoorin nyo kung ano nakuha niya sa dive na yan. Samantalang ako naman ay gumawa din ng pagsisid dahil may natanaw akong napakalaking target mga ka-adventure. Hindi yung pawikan ha. Bawal, kaya yari tayo dyan mga ka-adventure. Huwag natin kunin yan. Ang aim ko is yung nasa ibaba mga ka-adventure. Dalawang naglalakihang coral trout ang natatanaw ko. Kaya tara, samahan nyo akong sisirin at tignan natin kung atin ba itong masisecure. Ayan na sila mga ka-adventure, closing the gap. At ayan, tinamaan naman. Yung isa ay mas malaki niyan mga ka-adventure. Pero syempre, dito na ako naniguro sa mas malapit at sa mas curious sa atin. Pero again, panoorin nyo si Nick dahil pagkatapos ko, siya naman ang sumisid. Ang gandang tignan ng isdang ito mga ka-adventure. Napakatingkad ng kulay niya. So again, ito yung indication
between malalalim na isda at mababaw na isda. Kita nyo naman kapag mabababaw, sobrang parang sunog yung kanila pong mga kulay. Pero kapag mas malalim na, mas pusyaw o mas matingkad ang kulay po ng mga lapu-lapu. So alam nyo na, Mas malaki kapag ka darker, sa mababaw yan. Pero kapag ka pulang-pula, sa malalim yan. Oh. Bagong pagsisid, but this time mga ka-adventure, ang langoy namin ay pabalik na sa aming camp. At natanaw ko ang green jobfish or malagunong ito. Medyo may kalaliman na. Kagaya nung sa lapu-lapu kanina, 17 to 18 meters na. Kaya trying to close the gap mga ka-adventure, pero mailap ang isang to. Kaya't hindi ko siya nakalapitan mga ka-adventure, pero hindi ako sumuko. Another dive ang ating ginawa pagkatapos ko makapagpahinga. This time, i-ambush naman natin kasi alam naman natin na medyo curious yan. Unlike kapag ka nakaramdam na siya ng pagkatakot dahil once na siyang natira tapos hindi tinamaan. Pero tignan natin kung lalapit pa ba sa atin. After a minute of bottom time mga ka-adventure, wala na. Hindi ko na siya makita, hindi ko na siya maninag, plus lumalabo na rin ang visibility dahil sa mga buhanging umaangat at humahalo dito sa tubig. Kaya pagkaahon, balik diretso sa bangka at antayin natin si Patrick and si Nick dahil Tom Jones na... Maghigop na sabaw ng kanlay, sir. Wow. Matik yan yung kanlay ni ano. Ato sir, higupin natin yung sabaw ng kanlay mo sir. Wow. Wala. Kaya't pagkaahon nila at pagkasama sa bangka, agaran kami ng biyahe pabalik sa isla. Pero dahil ginutom na ako mga ka-adventure, nagsubo na rin ako dahil nagbaon kami ng kanin at inihaw na lapu-lapu ang amin pong dala-dala. Kasi baka may magutom sa amin, may subo-subo kami. Pero mas masarap daw antayin yung kanlay na sinigang. Wow. Sweet and sour party. It's our party. At eto ang biyayang amin na sumpungan mga ka-adventure sa halos kalahating araw na paninisid. Harvest! Paldo! Let's go! Naman tayo pinalag. Paldo. Maori Sea Perch ang ating ila-lunch. Ihaw ng kinilak. Ihaw ng ilak. Pwede na yan, masarap na yan. Agaran kong dinala yung Maori Sea Perch sa dagat mga ka-adventure. Kinaliskisan at hiniwa-hiwa. At hayaan natin si Kuya Rico ang magtimpla para sa masarap na sinigang mamaya. At syempre, again, mag-iihaw tayo ng ilak. And ang ginawa pala namin ay meron kaming baong ice na nang sa ganun ay hindi masira yung mga isdang mahuhuli namin. Kasi mura lang ang bilihan sa isla. Kaya kailangan namin siyang dalahin sa bayan na nang sa ganun ay may pangbawi kami sa aming pong konsumo. And pagkatapos ng ilang minuto ay eto na ang sinigang. Sinigang na Maori. Nainit pala, no? Malupit ah. Gagawin nainitan ba? Secret ingredient? Ipahapon natin doon. Hindi, okay yan. Okay na yan, oo. Talo na yan. Let's go. Let's open the canlayers. Hindi ako pala kayo nanguli, pero wala ka naman. Oo, ano mo yan eh. Ikaw Hindi, nakahuli yan eh. yung ulo. Do the honors. Yung ulo. Hindi ako makain ng ulo. Kain ka. Saan? Kain ka. Kailangan mong ano, yan. Tapos sipsipin mo yung mata ha. Sarap yan. Nandiyan ang ano. Ang sustansya sa mata ang pinaka ano. Ano? Sa mata daw oh. First time ko titikin mo na, pero sa hindi. Ikaw, Joy. Meron Ito na ako. Dito ako sa malaki. Yung talaga. Kung kay Nick yan. Ito ha. Ito oh.
Ano natin, labas natin yun para makasasaw lahat. Right. Thank you, Lord. Birahe. Natin tong ulo. Si Joy naman to lagi nakakaisda to eh. Oo. Walang problema yan. Pag sa bahay, ako lang may ano sa ulo. Yung ulo. Yes, sir. Grabe. Suwabe. Ganyan ka na sa baw. What can you say? First time ko kumain ng kanlay. First time ko manghuli ng kanlay, tapos first time ko rin siya makain. So, hindi na achievement ko ngayon. Fulfilling ka. Na-fulfill ko talaga. Uy! Pagdating namin doon sa spot, hindi na ako umalis doon. Talaga? Para makuha ko lang talaga to. Naka-lock target ka na. Lock target talaga. Right. Oo, ang tagal mo dun nag-stay. Ayun yung ano ko, yun yung goal ko kasi. Talagang huhulihin. Huhulihin. Sakto talaga pagtapos ng dive yung ano no, mainit na sabaw. Pang-energize. Lamig. Oo. Lamig na sikmura eh. Abe, kalambot no? Kalambot ng laman niya no? Kala pag hinawakan mo, kala mo nadudurog. Rib! Hey. Nahuli ko na siya. Shout out, Rib. Yung hinuhuli nating kanlay, nakuha ko na. Alright. Yung tatlo na lang ang babalikan mo. Yung isa nakuha na. Oo. Kapon. Yung big eye. Big eye. Big eye. Hindi mo pa natikman yung pag ito malaki, yung may taba na kulay orange yun talaga. The best hindi kang para sa akin yun eh. Karatang isda. Ang sabaw niya kulay green, orange. Lahat yan. Para nagiging dips to. Grabe. Tsawlong yung itsura niya eh. Ito siguro yan, nagpapa-orange Yan. yan. Taba niya yan. Aligi. Ang sarap ng aking kain mga ka-adventure kasi ninamnam ko talaga ang aking gutom. Pero may umaagaw na aking atensyon mga ka-adventure dahil ako ay nakatingin sa dagat. May nakikita kong umaahon at sabi nila yun daw ay malaking pawikan pero na-curious talaga ako. Kaya kumuha ko ng drone at pinaliparan ito mga ka-adventure. Tignan natin kung ano ang bagay na nakikita natin na umaahon mula sa ilalim ng dagat sa ibabaw ng tubig. 2 piraso po sila. Sobrang epic mga ka-adventure, unexpected. Dugong pala ang nakikita ko. At sinabihan ko si Nick and si Patrick na kuhanan nyo ng video para nang sa ganun ay may actual naman silang footage dahil po si Nick ay first time niyang maka-encounter ng dugong sa tanang buhay niya. And alam naman natin kapag dugong ang pinag-usapan, tanyag na tanyag ang Palawan kasi sa buong Pilipinas ang may pinakamalaking populasyon ng dugong ay nasa Palawan. Pero syempre, specifically, yan ay sa kalawit ng Busuanga Island, Palawan. Forward eh, nung lumalapit na, umatras na. Ano? Kumusta ang experience? First time, sobrang umpisa nakakakaba kasi papalapit ako, sabi ko baka aggressive to. Kaya lagi ako nakahawak sa kutsilyo nung nakita na kami. Wow. Amazing, Masaya, masaya. Imagine, ang dami-daming tao nagbabayad ng mahal para lang makakita ng Yan. ganyan. Samantalang tayo, may privilege na nandyan lang sa harapan ng island na kung saan kami nag-adventure. Kaya no, Grabe, wild. feeling accomplished na. Ang sarap sa experience yung mga ganong bagay. Kasi once na nakakita ulit ako nun, hindi na ako Wala na, makabahan. wala na excitement, Oo. no? Wala nang ano. Hindi, may excitement pa rin, pero wala nang fear. Oo, wala nang fear. Wala Kasi nang fear. pwede mo silang makasagupa pag Totoo, nag-spearfishing kayo. totoo. So pagkatapos na ilang explore yung dugong, ay papabili kami ng mantika. Hindi kami nakabili ng mantika at sana meron ding pangsahog additional para sa ating sweet and sour mamaya. Ulan na naman, may unos na naman parating. And then si Patrick at si Nick ay hahanapin nila yung lupa doon sa area na yun. Tapos si Tatay tsaka si Rico pupunta doon sa more bibili ng yun nga,
extra rekado. So sige mga ka-adventure, ako dito lang ako maiwan and hanap ako ng susunod ng buko. Alright, ayan lang, babayan, malakas na ito. Oh. Palis na sila. Explore naman ako dito. Gumawa ng sungkit si tatay. Hanap tayo kung may masungkit tayo ditong buko. Ulit ng mga biik dito. Aray! Dilim-dilim na! Busy-busyhan kaming lahat mga ka-adventure, kanya-kanyang ganap. Ako ay eto. Buko ang tirada ko mga ka-adventure, samantalang yung dalawa ay hinanting yung luba, yung dalawa naman sila kay Rico ay pumunta sa kabilang isla. At ayan, paalis na sila mga ka-adventure pero pasamaan na rin ng pasamaan panahon. Pero ganun pa man, kinabukasan naman ay kumakalma at pumapayapa ang dagat. At hindi kami takot magutom mga ka-adventure kung hindi kami makahuli kasi may mga biik naman na pwedeng kainin dito. Joke lang mga ka-adventure, maliliit pa yun. At alaga ni tata yun, yung caretaker dito sa isla. Ang lamig na naman itong tulog mamayang gabi. At habang nag-aantay sa kanila, nag-aantay ako ay nagbuko. Linis rin ako ng paligid namin para malinis. Wala kami tulog kagabi. Si Pat ay doon sa loob. Lamig-lamig na naman ito mamayang gabi. Waiting game. Naboard ako mga ka-adventure. Ayaw ko namang matulog habang yung dalawa ay namamana. Kaya ang ginawa ko, hinila ko yung bangka ni tatay at pinuntahan yung dalawang naghahunt ng luba. At medyo gumagabi na. Pero ayaw nila magpawat. Sige lang. Ewan ko lang kung kaya to. Di nila nahanap yung luba. Kadali ba? Ang ganda ng itsura niya oh. Wow! Sobrang pogi. Ahaan. Pargo. Sila Tatay Yoli pala ang caretaker dito sa isla at pang susuno at pangpupugita ang kanila pong hanap buhay mga ka-adventure. At syempre, sinabay naman na rin namin sila na maghapunan at may panghimagas. Meron ding pangbalot sa lamig. So, bumili sila kanina sa kabilang isla ng mojito. Wow. At ayun mga adventure, bago tayo magtapos ay dumako po muna tayo sa ating pong shoutout. Sa pinakauna nag-comment, sila Ndoy. Top 5 po natin sila Calvin Muling Bayan, William Otrera, Ricky Dalimuos, Bogart Bogs ng KSA, and si Janela Galoon. And shoutout din natin sila JH Abanilla, EDR TV, MMC, Noriel Dalisay, Castro Family ng Mauban Quezon, Geo Canieta ng Tarlac, Basti Pogi ng Qatar, Julius Balbalosa, RCP Trajo ng Bohol, mga Sangkay Official ng Rizal, Elmer Espiritu, Mary Rose Briones, Alan Licaros, Roden Ternal, Marwin Musico, Geoffrey Mondragon ng Surigao, Jake TV, Pisquera Family ng Jensen, Juno Ritulita, Junilo Alingom, Chad Summers ng Bohol, Vincent ng Davao na silent viewers, maraming salamat po sa pagsuporta. Vince Kian ng Dumaguete, no? Al Rubio, Miss Rosalinda Hipolito, Jake Avenir Spearfishing ng Santa Teresita, Ligit Numaran, Isaac Parongao, Tita Plantita ng Pampanga, Miss Rosalino Campo, Eman Cayetano, Miss Joan Orgel, Eduardo Ricoron ng Iloilo, Nautical Marksman, Oliver Baliao, Idol Terso Manulat Laurio, and Team Noranda ng Canada, Sir Larry Santi ng Hawaii, Miss Anonymous ng Jensen, Miss May Stakyo ng Solid Harabas Hong Kong Chapter, Miss Munit Paras ng Hong Kong Chapter din, Miss Mimi Manaloto, Miss Mary Chris ng Saudi, Miss Oliva Mendoza, Miss Maita Purino ng UAE, Miss Glenda Banstro ng Perth, Australia, Miss May Bugawizan, Miss Elisa Gomez, Miss Teresa Lawigan,
Miss Binos and Joel Burilla ng Oceanside, California, Miss Edna and Tito Luis Ubugen, Miss Abby and Pres Gamboa ng Orlando, Miss Jen Agno, Miss Jen Amor, Miss Jen Witherspoon, Miss Sarah Jenso, Miss Sabina Shmed, Miss Amalia Fuller, Miss Alintandog ng Hong Kong, Master Rich ng California, USA, Master Ray Duvibar, Alvic and the Chicago Friends, by Roel Balabo and Lipay Lifestyle, and Bro Roel Paras, ayan. Peter Otole, Christian Palomo, The Kamiging ng Laguna, Zuazo Family, Renante Malahos, Rans Briones, Daryl Carlo Larte, Roel Suway Baguio, Robiso Family ng Christchurch, New Zealand, Boss Del TV, Angel Hernandez, Arman Talisik ng Cebu, Randy Corneta ng Surigao, Kens Grindola, Jigs Abrenica ng Quezon Province, Arenas Family ng Cagayan de Oro City, Neure Ricala, Mamain Dupangkatan, Danlord Almiro ng Aklan, JM Pasqua, Elizalde Laguda, at sa mga hindi po natin na shoutout ay we'll see you po sa ating susunod adventure. At hanggang dito na lang po muna ang ikalawang araw sa amin pong pagbisita dito sa Cagbulo Island. Kaya we'll see you sa ating susunod adventure. Maraming salamat. To God be the glory and God bless us all. Let's go!